Ano nga ba ang mga types of acne? So, ang first guys ay comedonal acne, which is characterized by the presence of comedones, which are these tiny non-inflammatory bumps or lesions on the face na nagfo-form kapag na-clog or nagbara po ang ating mga pores and hair follicles dahil sa excess sebum and mga dead skin cells. So, in plain and simple language guys, ang comedonal acne ay yung mga whiteheads and blackheads natin. So, ayan. So, itong blackheads na yan, meron siyang opening sa skin, kaya ang tawag sa kanya ay open comedones. At saka yung mga white naman na ito, yung mga bumpy lesions na yan na walang opening, closed comedones naman ang tawag dyan. So, if ganito yung acne natin, pwede tayong mag-start with salicylic acid. So, next naman guys ay acne vulgaris or yung common acne natin. So, usually guys, yung mga pimples or acne, sa acne vulgaris, distributed siya sa T-zone areas. So, like sa forehead, sa nose area, pero guys, meron din mga sub-variants ng ating acne vulgaris, like I mentioned earlier. So, meron tayong A, yung T-zone area, merong B, yung U-zone area, which needs to be determined or distinguished from hormonal acne. So, kailangan natin ng board-certified dermatologist para i-distinguish ang U-zone acne vulgaris and hormonal acne. And also C, yung mixed type. So, yung C natin, parang wala siyang pattern, like involve lahat ng areas ng face. So, yung acne vulgaris, aside from comedones, meron din po matatagpuan na different kinds of lesions sa acne vulgaris. Meron tayong inflammatory papules, yung nasa taas. Yung inflammatory papules, ibig sabihin, red at namamaga na maliliit na bumps. Pag merong mga nana, yung mga bumps na yon, that's what you call pustular lesions, kaya nakakarinig kayo ng pustular acne. And yung last po is nodules, pag medyo malaki. Pag ginawakan ninyo and medyo matigas, nodules po ito. Pero kung fluctuant or medyo malambot or parang may tubig or liquid sa loob, then that's what you call cyst. Kaya nakakarinig kayo ng cystic acne. So if meron tayong acne vulgaris guys, pwede natin i-consider yung mga acids and mga retinoids natin. But if sobrang maga and inflamed siya and medyo malalaki na siya, we can consider taking oral antibiotics or oral isotretinoin. And yung next one, of course, hindi mawawala ang hormonal acne natin. So yung hormonal acne is the presence of inflammatory acne lesions. So it can range from papules to nodules, moderate to severe, located in the lower half of the face. So sometimes it can involve the cheek area, the jawline, chin area, under the chin, and under the jawline area around the mouth, and sometimes sa neck area, chest, and back also. Okay? So, usually, nag-flare up ang acne na ito around your menstrual cycle. So, patients na may hormonal acne, sinasabi ko talaga na magpa-check also with your OB or reproductive endocrinologist kasi kailangan natin malaman kung meron silang hormonal imbalance and kailangan natin kasi makatch early on para hindi maging magkaroon ng complication yung kanilang hormonal imbalance kung meron man. Yung mga ganitong acne guys, bihira talaga siya in my experience na mag-respond with just topicals alone and with just dermatological interventions alone. So, kailangan po talaga ito ng co-management with our OB and reproductive endocrinologist. Alright? So, usually binibigyan ko ng topicals and oral medications ang ating mga hormonal acne patients. Next one guys is a severe form of acne, yung acne conglobata, kung saan yung mga lesions ng pasyente ay mga cysts and nodules na interconnected na. And if meron tayong severe flaring of our acne and nagkaroon tayo ng mga systemic symptoms kagaya ng fever and joint pains, and nagkaroon din ng mga ulceration, kailangan ito ng aggressive intervention. Call your board-certified dermatologist right away kung anong dapat gawin. So yung next guys is fungal acne. So ang proper term dito ay Pityrosporum folliculitis. So basically guys, it's a folliculitis or inflammation of your hair follicles caused by a fungus called Pityrosporum ovale. So yung difference ng fungal acne sa acne vulgaris, eyeballing pa lang makikita nyo na yung difference guys, yung size ng mga lesions. So yung inflammatory lesions natin sa acne vulgaris, medyo malalaki siya compared sa fungal acne. And also guys, yung fungal acne, how it evolves in an eruptive manner. Ibig sabihin, last night wala pa kayong mga lesions sa face ninyo, and then the next day biglang mayroong maliliit na mapupula, and then maliliit na mga parang may nana sa taas ng lesions. So, mabilis silang mag-evolve guys. While acne, on the other hand, they will start as a small bulb, parang closed comedone,
and then for a couple of days, mamumula, and then the next couple of days, magkakaroon sila ng nana, and then pwede siyang lumaki, etc. So, it evolves gradually, yung ating acne vulgaris, while fungal acne is very eruptive. And the area of typical distribution ng ating fungal acne is also different. So, usually, nakikita siya malapit sa ating mga hairline. But it can extend further from that to involve different areas of the face. So, pag fungal acne, binibigyan ko ang pasyente ng mga antifungal, of course, like your ketoconazole and clotrimazole. And also, guys, may mga pasyente na if merong kahit konting laman yung kanilang mga pores or hair follicles, like if may maliliit na mga comedones, mas prone sila or mas madali silang magkaroon ng mga fungal acne eruptions. Kaya, pwede natin silang bigyan ng salicylic acid. And guys, careful tayo sa mga gumagamit po ng ketoconazole and tretinoin. Huwag po natin silang isasabay because ketoconazole can decrease the metabolism of our tretinoin. So, baka magkaroon tayo ng irritation with tretinoin or our other retinoids. So, next one guys ay ang acne rosacea or better known as papulopustular rosacea. So, ang rosacea guys ay isang chronic inflammatory skin condition kung saan nagkakaroon ng pamumula yung skin ng pasyente, and also manonotice nyo may mga broken and dilated capillaries sa kanilang balat. So, medyo pula sila, may background sila ng redness, and at the same time, meron silang mga bumpy lesions. And rosacea does not have the presence of comedones. And also sa mga rosacea patients natin, sometimes makakakita tayo ng skin thickening in different parts of their face, kagaya ng nose and chin area, probably because of the problem in microvascular circulation and lymphatic circulatory problems. So ayan, in comparison lang with acne vulgaris guys, yung ating mga patients with acne rosacea, mapupula talaga yung face nila. Tapos nagpa-flush sila, especially emotional, nagagalit, masaya, tumatawa, or pag umiinom sila ng alcoholic beverage drink, so mapula talaga sila. And may baseline redness talaga sila guys, no? So parang mapula talaga sila. And then may mga blood vessels, mga dilated and broken capillaries. And then on the background of redness guys, meron tayong mga inflammatory papules na mukhang acne, okay? And also walang comedones po sa acne rosacea. Sa acne vulgaris naman guys, makikita ninyo yung typical picture ng acne vulgaris. Meron tayong mga acne lesions, pero as you go away or go further from the acne lesions, parang uninvolved, hindi red, hindi inflamed yung surrounding normal skin. And also acne vulgaris guys, meron po tayong presence of open and closed comedones na hindi po nakikita sa ating acne rosacea. Alright guys, but it really depends because sometimes pag meron tayong acne vulgaris and then na-irritate yung skin natin, nagkaroon tayo ng irritation or allergic contact dermatitis sa mga skincare or ingredients na ginagamit natin na hindi pala tama para sa ating skin type, then syempre magkakaroon talaga tayo ng redness or background of redness. Tapos on top, meron tayong mga acne vulgaris, okay? And sometimes guys, these particular acne types do not exist or do not present in isolation from each other. Sometimes may patient na pupunta sa clinic and presents with different types of acne in one patient. So kaya guys, kailangan talaga natin ng guidance ng ating board-certified dermatologist para malaman ang type or types of acne na meron kayo and mabigyan kayo ng proper treatment if you feel like you have combination of these different types of acne. Alright guys, if you have questions about acne, please do message me or comment in this video. I'll try my best to answer them. Alright guys, for more acne tips, follow me and Basta Acne DMD. Bye DMD Stunners!